for today's vlog, nandito tayo sa Mitsubishi Motors niya at may kasama tayong motor ngayon dito. Isang bobber style na motor. Mas mura pa to kay Yamaha XSR at kay Vicon Victorino. Kaya kung ang hanap mo ay modern classic na motor, baka ito na yung hinahanap. Benelli Motovit Evo 200. Tutok lang kayo, i-check na nga natin yung kanyang specs and also the price. Let's start guys sa kanyang color variant. Meron siyang 4 available colors. Meron siyang green, silver, black at saka red. Dito tayo sa kanyang front tire. Ang front tire size nito ay 1990 by 17. Ang brand naman niya ay Cordial. Ang type ng kanyang rubber, naka-dual sport na rin to. Tapos yung kanyang mugs, makikita natin, matte black yung pagkaka-finish. At ito ay tubeless na. Kung aangat naman tayo, papunta sa kanyang headlight, dun sa in-between nung kanyang fender at saka nung kanyang headlight, medyo maluwang no. Yung iba nilalagyan nila dito ng box, additional style sa kanya. Dito tayo sa kanyang headlight, yung pagkaka-finish nung mga bakal niya dito, matte black. Tapos yung mga ilaw niya dito, hindi pa siya LED, naka-bulb type pa rin siya. Dito sa kanyang headlight, halogen type. Ito naman kanyang signal light, kahit plastic to, hindi to gumagalaw. Puntahan naman natin yung kanyang handlebar dito sa kanyang left side. Kung makikita nyo sa actual tong motor na to, itong kanyang lalagyan ng mga switch button niya, kung nakita nyo na Cruisim na 150, katulad niya to. Tapos dito sa kanyang handlebar, sa may rubber niya, maganda rin sa kamay, hindi siya masakit. Napakahaba niya. Tapos dito sa kanyang tip, bakal to. And then dito naman sa kanyang lever, kung makikita nyo siya in actual, walang coat yan, which is nag-add dun sa kanyang premium looking na design. Buttons naman na makikita natin dito, yung kanyang busina. Ayan, bumabalik pa. Tapos yung kanyang dimmer. At ito yung bago sa kanya, yung signal light niya. Pag magta-turn ka ng left, dito mo sa left siya pipindutin. And then kung dun naman sa right, yung buttons naman for signal light na pang right yung pipindutin mo. Bubuksan natin mamaya itong motor. Dito naman tayo sa kanyang right lever. Buttons naman na makikita natin dito, yung kanyang starting system, yung kanyang push button, at hindi lang yun yung kanyang starting system, may kasama pa rin siyang kickstart, which is hindi nila tinanggal kasi classic design nga siya. And then other buttons, yung kanyang headlight, yung on and off niya, at saka yung kanyang signal light. Ito naman yung kabuuang itsura ng kanyang handlebar. Makikita natin dito, meron siyang naka-engrave dito ang logo. 202 yung nakalagay. At adjustable din pala yung kanyang meter panel. Ililin forward mo siya or ililin backward mo. Ito yon, naka-allen rings pala siya. Pati yung kanyang handlebar adjustable din, naka-allen din. Ito naman yung lalagyanan ng kanyang brake fluid sa front niya. Tapos yung lever niya malambot din. Sobrang lapad ng kanyang mga lever. Very premium talaga yung feeling mo pag pinipiga mo siya. Ngayon naman bubuksan natin yung kanyang meter panel. Ito yung kanyang susi. Wala dito yung kanyang susian. Nandun sa kanyang leeg. Dito mo siya sususian. Classic na classic, di ba? Open na nga natin. Ayan, digital. Tapos naka-positive LED display din siya. Ang makikita natin dito yung kanyang RPM. Meron din siyang speed meter. Meron din siyang trip meter dito, fuel gauge, high beam indicator, signal light indicator, tapos kung naka-neutral siya at kung naka-check engine. Itong button naman niya dito for trip meter only. Wala pa siyang orasan at wala pa siyang voltmeter. Subukan naman natin i-on tong motor na to. Gamitin natin tong kanyang push button. Yan, nawala yung kanyang check engine, tapos ito yung RPM niya. Pakinggan naman natin yung tunog niya dun sa kanyang tambucho. I-check naman natin yung kanyang ilaw. Subukan muna natin yung kanyang turning lights kasi ito yung kakaiba sa kanya. Magkahiwalay yung pang left at saka yung pang right. Napaka-premium lang din. Kapag pinipindot mo siya, napakaganda ng quality ng mga buttons niya. Ayan yung itsura ng kanyang turning light. Ito naman yung dito sa likod, tapos check natin yung kanyang stoplight. Para naman patayin, kailangan mo lang pindutin ulit. Kapag pinindot mo siya, on niya, ayan, pindutin mo lang din siya ulit. Ayan. Dito naman tayo sa kanyang ignition. Yung bukasan nito, ayan, naka-mechanical key lang siya. Dito yung kanyang susian para mag-start. Tapos dito naman yung susian para i-lock yung kanyang leeg. Tapos mapapansin natin dito sa kanyang body frame, may cover siya. Ito plastic, saka ito yung kanyang pinaka
body frame. Dito naman sa baba niya, nandito yung kanyang radiator. Dito na tayo sa kanyang fuel tank. Napaka-premium nung quality nito. Napakaganda din nung tunog nung kanyang tangke. Mahalata mo na maganda yung pagkakagawa o makapal yung bakal niya. Tapos, ang makikita mo dito na decals, yung kulay black na to, meron din ditong lion. Ewan ko bakit ganito yung pagkakadesign sa kanya. Pero ganito rin yung nasa bineling isa na blinag na natin dati. Meron din ditong emblem na naka-embossed. Ang nakalagay dito, Pesaro tapos Moto B. Tapos kung dito ka naman pupwesto, kapag tatayo ka dito, sasakyan mo siya. Ito yung itsura niya. Palapad yung kanyang fuel tank. Tapos yung kanyang fuel tank nakapwesto dito sa may bandang right niya. Ang fuel tank capacity naman nito, meron siyang 11.8 liters fuel tank capacity. Tapos dun sa kanyang fuel consumption, 28 kilometers per liter. Kapag bababa ka naman, may nakalagay dyan na Binelli yung decals niya. And then dito sa kanyang baba, yung kanyang engine, ang overall na kulay niya ay matte black. And then may nakalagay din dito, naka-engrave na Binelli. Yung kanya namang brake sa likod, ito, ganyan yung design, bobber na bobber, nakaangat yung paa mo. Tapos naka-hydraulic din siya, hindi siya cable. Sa makina naman natin, ang max horsepower nito is 12.7 horsepower at 5,500 RPM. At doon naman sa kanyang torque, hindi naman nalalayo yung torque nito kay Yamaha XSR na 155. Meron tong 13.5 Nm at 6,000 RPM. Si XSR is 14.7 Nm at 8,500 RPM. Ang engine naman nito, hindi siya tunog big bike na ditulad ni Ficon Victorino, pero yung engine displacement nito, meron siyang 197cc. Yung kanyang engine type naman, oil-cooled na to, 4-stroke, single cylinder, single overhead cam, 5-speed na to, 2 valve, at saka fuel injected. Ito naman yung itsura niya dito sa kabila. Ito yung kanyang cambio, 1 down, 4 up. Tapos, half lang yung neutral niya. Yung position ng paa natin, pag ganyan, no, pag nakasakay ka, cruising type. Tapos yung kanyang busina, dun sa baba nakapwesto dito, yan. Kung maaalala nyo si Kawasaki Vulcan S400, ganun yung pagkakadesign ng motor na to. Side fairings naman niya dito, extended yung kanyang plastic, and then may silver na kulay dito, nakalagay na decals Evo 200. Ito naman yung itsura ng kanyang pipe, makikita natin dito, may heat guard na rin siya dito, ayan, yung straight na yan. Tapos, dun sa kanya, pinaka-tube niya dito sa likod, may silver na rin yan, na heat guard. Hindi yun plastic, bakal siya. Ang ganda nung design. Tapos kung gusto mong palitan yung kanyang pipe, pwedeng-pwede kasi dito removable siya. Meron lang siyang clip dyan, tapos pag tinanggal mo, tapos tatanggalin mo yung tornilyo, pwede ka na agad mag-install ng aftermarket na pipe. Ito namang kanyang footrest, kakaiba rin yung design ng kanyang wrap. Hindi siya yung diretso. Ang kanya namang suspension dito sa likod, dual shock siya, tapos parang aftermarket na rin kasi kulay silver. Stopping power naman niya dito sa likod, naka dual pot caliper pa rin, tapos single disc. Yung size naman dito sa likod, 130/90 by 15. Kung tama yung pagkakaalala, singlock siya ni Ficon Victorino. Since bobber type nga tong motor na to, mababa lang yung kanyang fender dito. Pero okay lang kasi nilagyan pa rin nila dito ng mudguard. In case na gusto mong tanggalin o kaya gusto mong magpa-install, at least meron na siyang built-in. Tapos dito naman yung lalagyanan ng kanyang plaka, and then may plate lamp siya dito. Magkabilaan na may reflector, additional visibility sa gabi, lalo na pagtatawid ka. And meron din siya dito sa pinakababa. Yung grab bar naman niya dito for the pillion ride, plastic to, maganda sa kamay, hindi siya masakit. Tapos yung kanyang upuan, hindi siya naka-step seat pero elevated na siya. Tapos makapal din siya. And then pag pinipisil mo siya, malambot din, kaya itry na nga natin. Sa height nating 5'6", kumusta naman kaya ang comfort natin dito sa motor na to? Unang pakiramdam natin dito sa motor na to, magaan lang siya. Kahit na yung curb weight niya is 156 kilograms, magaan siya sa pakiramdam kasi napakababa lang niya. Nakita nyo kanina 5'6" tayo, flat-footed. Tapos itong motor na to, pwedeng-pwede sa mas mababa pa sa 5'6".
Kasi abot na abot mo, mababa lang yung kanyang seat height. Tapos pag sinasakyan mo siya, hindi siya yung typical na motor na yung footrest nandito sa gitna, naka-extend yung paa mo, tapos pag nakahawak parang macho, guwapito ka talaga, parang malaki yung katawan. Ganun yung pakiramdam pag nakasakay ka. Yung kanyang suspension sa likod, malambot naman, pati na yung kanyang upuan, pati yung suspension niya dito sa harap. Unlike ibang bobber classic na motor o yung mga classic na lumabas dito sa Pilipinas, ito maganda yung upuan ng kanyang pillion ride. Doon naman sa kanyang looks, para siyang 400cc o kaya expressway legal, kamukha siya ni Vulcan S400. SRP naman guys, 126,000 pesos. Kung gusto niyo ng installment, pwede naman. Down payment nito, 25,000 pesos. 18 months naman, 7,501. Kasama na dyan yung 3-year LTO registration, may free tools din to, may free helmet, at saka TPL insurance. At kung maaga kang magbayad, may less 300 pesos pa. Kumusta naman sa inyo guys? Si Benelli Motobic Evo 200. Swak ba sa panlasa nyo? I-comment nyo na dun sa comment section. Kung gusto nyo makita itong unit na to, ilalagay ko na lang dito yung kanilang address, contact number, at saka yung kanilang Facebook page. At dun sa mga nagtatanong kung saan available itong motor na to, available po sila sa lahat ng Benelli branches at sa mga piling Mitsukoshi branch dito sa buong Pilipinas. At hanggang dito na lang guys, sana makapag-subscribe kayo sa ating YouTube channel para sa mas marami ganitong motorcycle reviews. At hanggang dito na lang guys, ride safe!